Bukas nakatakdang ipagpatuloy ng Kamara ang pagdinig tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pero makadadalo kaya ang isa sa mga resource person na si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez na nananatiling nakakonfine sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City kagabi. Dito nakakonfine ang Chief of Staff ni Duterte na si Zuleika Lopez. Matatanda ang ililipat sana sa Women's Correctional si Lopez mula sa detention cell sa Batasang Pambansa pero nagsuka umano ito. Una siyang dinala sa VMMC pero nagpumili si Duterte na dapat sa St. Luke siya i-confine. Pinayagan naman ito ng mga tauhan ng Kamara pero inilipat din siya sa veterans nang maging stable ang kanyang kalagayan. Ito ang nangyari sa gitna ng issue sa umano'y maanumalyang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero ayon sa mga supporter ni Duterte, ginigipit umano ng ilang mambabatas ang Vice Presidente at mga tauhan ng OVP. Ang ilan sa kanila, nananawagan pa na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Si Duterte, magdamag na binantayan si Lopez sa loob ng ospital, kasama sina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Pinakalma umano nila si Lopez sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan. Wala, puro lang naman mga casual na usapan. Yung tatawanan kami, yung, pinapasaya namin, trying to calm her down. So, pinapasaya namin, pinapatawa. Tumatawa natin, sir? Smile din. Wala pa man daw nabanggit si Lopez kung nakipag-ugnayan na sa kanya ang Kamara tungkol sa mangyayaring pagdinig bukas. Hindi pa niya nabanggit pero mukhang hindi pa siguro siya physically capable na bumiyahe at papumunta doon considering her medical status. So baka hindi ko pa sigurado. Nang matanong tungkol sa mga banta ni Duterte laban kay Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez, as I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya, di ba? Yun yung kondisyon, patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, paano ba? Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Una nang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na sineseryoso nila ang lahat ng banta sa seguridad ng Pangulo. Wala pang direktang tugon ang Vice Presidente tungkol dito. As I said, medyo pagod ako ngayon. But in the proper time, I can answer everything. So, tsaka nagmamadali din talaga ako. Pero bago yan, sinabi na ni VP Sara na hindi naman dapat ituring na banta ang sinabi niya. Sa ngayon, sina De La Rosa at Go Muna ang nagbabantay kay Lopez matapos umalis ni Duterte para bisitahin ang kanyang mga anak. Hindi pa malinaw kung kailan babalik si Lopez sa Batasang Pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.